Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay makikita ang isang maliit na kubo sa dulo ng isang baryo. Mula sa bukas na bintana ay makikitang kumukuti-kutitap ang ilawang gasera na nakapatong sa lamesa. Pagbukas ng nakasarang pintuan ay lumabas ang itim na anino at ito ay mabilis na nagtungo sa madilim na bahagi ng baryo. Ilang saglit ang lumipas ay makikita ang mabilis na pagtakbo ng isang maitim na baboy ramo na pilit tinatakasan ang paghabol sa kanya ng mabalahibong pares ng mga paa. Dinig ang malalakas na kaluskus mula sa damong tumubo sa matabang lupa, hanggang sa umalingaw-ngaw na lamang ang malakas at nakakaawang pagdaing ng hayop mula sa masukal na bahagi ng kagubatang iyon. Sa muling pagsikat ng haring araw, ay tumilaok ang alagang manok ni Pedro. Kasabay nito ang paggising ng mag-inang Lilet at Orlando. Isang maugat na kamay naman ang humawi sa nakaharang na kurtina ng silid, at doon ay sumilip ang nakangiting si Pedro. "Magandang umaga, mahal. Magandang umaga, anak." Masayang wika nito sa kanyang mag-ina, na noon ay kasalukuyang naghihikab at nag-iinat pa. Bumati ng magandang pagngiti ang asawa nitong si Lilet, samantalang si Orlando ay mabilis nang tumakbo patungo kay Pedro. Matapos lumabas ng silid, ay tinungo nila agad ang lamesa at masayang pinagsaluhan ang nakahaing almusal. "Aba, mukhang nangaso kagabi ang mahal ko ah," tanong ni Lilet sa asawa. Nakangiting tumugon ng pagtango si Pedro kay Lilet, sabay nagwika. "Oo, mahal. Ubos na kasi yung tinapa kong karne, kaya nanghuli ako kagabi ng baboy ramo. Para may pang-ulam-ulam ulit tayo. Medyo malaki nga ang nahuli ko eh, kaya bala kong ibahagi ang iba kay na paring Kanor." Matapos ang masaganang almusal, ay nagpaalam si Pedro at tumungo na ito sa bahay ng kaibigang si Kanor. Pagdating ni Pedro sa lugar ni Kanor, ay nakita nito ang kaibigan na pinapakain ng dayami ang alagang kalabaw. "Magandang umaga, paring Kanor," pagbati ni Pedro sa kaibigan. "Oh, ikaw pala pare. Ang aga natin ah. Tara, tuloy ka pare at makapagkape." "Nagdala ako nitong karne ng baboy ramo. Medyo malaki kasi ang nahuli ko kagabi." "Bakit ba napakagaling mong manghuli ng hayop sa gubat, pare? Samantalang ako, ni minsan ay hindi pa ako nakatsyempo sa gubat na yan. Ano ba ang sikreto mo? Baka pwede mo naman akong maambunan." Seryosong wika ni Kanor. "Baka naman natataon lang pare, na bumababa ang mga baboy ramo, kaya nakakaswerte akong makahuli," tugon naman ni Pedro sa kaibigan. Matapos magkwentuhan ang dalawa, ay nagpaalam na si Pedro sa kaibigan, at habang naglalakad palayo si Pedro, ay seryosong nakatingin lang sa kanya ang kaibigang si Kanor. "Darating ang araw, Pedro, at malalaman ko din ang iyong sikreto," bulong nito sa sarili. Patagal nang magkaibigan si Kanor at Pedro. Nagkakilala ang mga ito mula nang parehas silang mapadpad sa kasalukuyang baryong ito ng Kabisayaan. Galing ang mga ito sa magkaibang probinsya. Si Pedro ay galing Mindanao, samantalang si Kanor ay galing Luzon. Dito sila nakabuo ng pamilya at pinili ng manirahan. Masayahing tao at mabait si Pedro. Si Kanor naman ay may pagkaseryoso at tahimik. Sa kabila ng ilang taon nilang pagkakaibigan, ay may mga sikreto pa rin silang itinatago sa isa't isa. Isang gabing kabilugan ng buwan, ay muling lumabas ng bahay si Pedro at nagtungo ito sa gubat. Wala siyang kaalam-alam na minamanmanan pala siya ng kanyang kaibigan.
Lihim siyang sinundan ni Canor sa kakahuyan. Maingat na nagtago sa likod ng mga puno at damuhan. Dahil tiwalang walang ibang tao sa paligid, ay nagpalit si Pedro ng kaanyuhan. Mula sa pagiging tao, ito ay naging isang itim na taong aso. Nanlaki naman ang mga mata ni Canor. Hindi niya lubos maisip na aswang pala ang matagal nang kakilala. Napatakip siya sa nanginginig niyang labi dahil biglang inakyat ng kilabot ang kanyang katauhan. Nais na niyang umalis, ngunit hindi niya maihakbang ang mga manhid na paa. Kung kaya't tahimik na lang niyang pinagmasdan ang mga susunod na kaganapan. Nakita niya ang kanyang kaibigan na nagkubli sa makapal na damuhan. At tanging mga mapupulang mata na lamang ang nooy nakikita niyang kumikinang. Hindi nagtagal ay may mga kaluskos na sa paligid. Mula sa masukal at madilim na lugar ay lumitaw ang isang nilalang. Isang malaking baboy ramo ang nooy biglang dinamba ni Pedro at mibilis niyang dinukot ang puso nito. Kung kaya't ang kaawa-awang baboy ramo ay agad nawalan ng buhay. Sa pagkamatay ng baboy ramo, ay nagbalik na rin si Pedro sa anyong tao. Pinasan niya ang nahuling baboy ramo at umuwi na ito. Sa pag-uwi naman ni Canor, ay hindi siya sa tirahan dumiretso. Agad niyang pinuntahan ang kapitan del barrio at agad na ikwinento ang tunay na pagkatao ni Pedro. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Canor, na aswang ang iyong kaibigan? Wala namang nabibiktimang aswang dito sa ating lalawigan, partikular na dito sa ating baryo. Para masabi kong may katotohanan ang iyong paratang, may pagdududang wika ng kapitan. Kapitan, ako man ay labis na nagimbal sa aking nasaksihan. Hindi ko lubos maisip na isa palang aswang ang matalik kong kaibigan. Ngayong gabi ko lamang napatunayan nang siya ay aking manmanan. At bakit mo siya minamanmanan? Ano ang iyong dahilan? Nais ko lang naman malaman ang sikreto niya sa pangangaso. Buong akala ko ay sa paggawa ng patibong niya nahuhuli ang baboy ramo. Ngunit mali pala ako dahil sa pagiging aswang niya nanggagaling ang husay niya sa pangangaso. Kapitan, kung hindi niyo ako paniniwalaan, ay wala akong magagawa. Pero darating ang araw, pati anak niyo ay maaaring mabiktima ng aswang. Sa narinig na iyon ng Kapitan del Barrio, ay agad kinalap nito ang kanyang mga tanod. Kasama si Canor, ay agad na tinungo ang kubo nila Pedro. Sa mga panahong iyon, ay abala naman si Pedro sa pagkatay ng nahuling baboy ramo. Tuwang-tuwa pa ito nang ihiwalay ang karne na ibibigay muli kinabukasan sa kanyang kaibigan. Napatigil si Pedro sa ginagawa dahil sa ingay na nililikha ng mga taong pasugod na sa kanila. Tumanaw siya sa bintana at doon ay kanyang nakita ang mga taong may dalang ilawang sulo at bakas ang galit sa kanilang muka. Nang makita niya ang kaibigang si Canor sa grupong iyon, ng kalalakihan ay nawala naman ang kanyang pagkabahala. Nang makarating na ang mga ito sa tapat mismo ng kanilang kubo, ay pinaulanan na sila ng mga hindi magandang salita. Muling bumalik ang pagkabahala ni Pedro. Alam niya kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Ginising niya ang kanyang asawang si Linet at mahinang sinabihan na tumakas na sila ng kanilang anak. At siya na ang bahalang humarap at magpaliwanag sa mga taong nais silang makausap. Ngunit hindi pumayag ang kanyang asawa. Ayaw siyang iwanang mag-isa. At bilang taal na taga-baryo,
ay siya na lang daw ang haharap sa mga ito. Pedro, bakit hindi ka lumalabas at magpaliwanag? Nandito ang iyong kaibigang si Canor at siya mismo ang nakakita sa iyo nang ikaw ay magsaaswang. Wika ng kapitan. Nakita ka ba ni Canor? Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, na huwag kang magtitiwala sa kahit sinong tao, maliban sa aking totoong nagmamahal sa iyo. May pag-aalalang wika ni Lynette. Wala akong pinagsasabihan. Kahit kaibigan ko si Canor, ay hindi ko ipinagtapat sa kanya ang aking tunay na katauhan. Saka wala naman akong sinasaktan tao, alam mo yan. Dahil sa lalong nagagalit na taong bayan, ay napilitan ng humarap ang mag-asawa. Sinubukan nilang iligaw ang paratang sa kanila, ngunit matigas ang pagpipilit ni Canor at idinidiin sila. Mga kasama, hahayaan niyo bang mabuhay pa ang tulad nila? Paano kung miyembro mismo ng inyong pamilya ang mabiktima? Hihintayin niyo pa bang mangyari yon? Hindi kami papayag. Dapat silang mamatay. Mga salot ang mag-asawang aswang. Wala na silang nagawa dahil ayaw na silang paniwalaan. Nang akma ng susugod ang mga tao, ay muling nakiusap si Pedro. Sandali, ako na lang ang inyong parusahan. Hindi aswang ang aking may bahay. Alam nyo yan at kilala nyo ang kanyang angkan. Taal na taga rito si Lynette. Oo, taal siyang taga rito. Ngunit paano kung nahawa mo na siya ng pagkaaswang? Hindi ba mga kasama? Sigaw ni Canor. Patayin ang aswang! Patayin ang mga salot! Sigaw ng mga tao. Akma nang magbabago ng anyo si Pedro upang labanan na sana ang mga tao nang pigilan siya ng asawa. Huwag mahal, pigilan mo ang iyong sarili. Maaaring ito ang ating tadhana. Hayaan mong makita kanila bilang tao habang pinapaslang nila tayo. At hindi sila sinasaktan upang sariling konsyensya nila ang kanilang magiging kalaban. Habang nangyayari ang kaguluhan, ay isang lalaki ang lihim na pumasok sa bahay nila Pedro. Agad nitong tinungo ang silid na kinaroroonan ng batang si Orlando. Mabilis na nitong binuhat ang tulog na bata at tumakbo palabas sa likod ng bahay. Tinungo nito ang madilim na kakahuyan at sinikap na makalayo sa mga taong kinakain ng makitid na kaisipan. Nagdatingan din ang ilang kamag-anak ni Lynette at pilit na pinapaliwanagan ang mga tao. Ngunit sinabihan silang manahimik na lamang kung ayaw nilang pati sila ay madamay. Wala nang nagawa ang mga ito, kundi manahimik na lamang para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Iginapos na ang mag-asawang Pedro at Lynette sa isang tuyong punong kahoy at doon ay sinunog ng buhay habang nagliliyab ang apoy sa kanilang paanan. Walang hiya ka, Canor. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa iyo at nagawa mo sa akin ang ganito? Itinuring kitang tunay na kaibigan at parang tunay na kapatid. Bakit ganito ang sinukli mo? Naniniguro lang ako, paring Pedro. May mga anak kami. Paano kung wala ka ng mahuling hayop sa gubat at kami naman ang iyong isunod? Huwag mo akong tatawaging pare. Wala akong kaibigang tulad mong traidor. Animal ka, Canor. Tandaan mo to. Lagi kang uusigin ng iyong konsensya sa ginagawa mong ito sa amin. Sige, pagmasdan mong mabuti kung paano kami mamatay. Yun na ang huling katagang nabitawan ni Pedro. At ang kasunod ay puro na lamang pagdaing sa sakit na nararamdaman habang parang kandilang natutunaw ang kanilang katawan. Hanggang sa tuluyan na silang mag-abong
mag-asawa. Makalipas ang 1 taon mula nang mamatay ang mag-asawa, ay nag-umpisa namang kainin ng kababalaghan ang kanilang baryo. May mga gabing nakakarinig ng mga pagtangis ng isang ina o di kaya ay daing ng isang tao sa dilim. Paglatag ng liwanag ay masisilayan ang katawang wala ng buhay sa kalsada, kabahayan at maging sa kakahuyan. Samantala si Canor naman ay naging sugapa sa alak. Madalas kasi itong hindi nakakatulog dahil sa isang bangungot na paulit-ulit pumapasok sa kanyang pagtulog. Kinakain na siya ng kanyang konsensya sa ginawang pagtatraidor sa matalik na kaibigan. Patawad, Pedro, sa aking nagawa. Dahil sa lihim kong inggit at galit, kaya ako nagawa ang bagay na mali. Wika ni Canor sa kanyang sarili habang itinutungga ang isang boteng lambanog. Kinain kasi ng labis na inggit si Canor. Binata pa lamang sila noon ay madalas nang nakakalamang si Pedro sa kanya. Maging sa pag-ibig kay Lilet ay nabigo siya. Nagtanim ito ng lihim na galit at inggit kay Pedro. Kaya nang makakita ito ng pagkakataon, ay hindi na siya nagdalawang isip na traidorin ang kaibigan. Labis man ang gawin niyang pagsisisi, ay hindi na maitutuwid pa ang pagkakamali. Isang araw ay umugong ang isang balita sa nayon. Hindi dahil may nabiktima na naman ang aswang, kundi ang pagkayanggaw ng anak ni Canor na si Rigor. Ayon kasi sa nakakita kay Rigor, ay may pinapasok daw itong isang uri ng tao na kakaiba ang itsura sa loob ng kanilang bahay. Mula noon ay kakaiba na ang ikinikilos ng binata, maging ang mga kaibigan nito. Ngunit hindi na nila ito binigyan ng pansin. Ayaw na nilang maulit ang maling paratang sa kapwa tulad ng nangyari kay Pedro. Isang binata ang biglang dumating sa nayon. Napatingin ang lahat sa binatang naglalakad. Walang nakakakilala o nakakaalala sa binatang si Orlando, na anak ng nasirang mag-asawang Lilet at Pedro. Diretso lamang ito patungo sa dulo ng baryo, kung saan nakatirik ang luma na nilang kubo. Habang pinagmamasdan ng binata ang nabubulok na tahanan, ay nagbalik sa kanyang alaala ang masasaya at malungkot na eksena. Nang bigla itong magulat sa isang tinig na kumausap sa kanya. Magandang araw, iho. Sa palagay ko ay isa kang dayo dito sa baryo. Ano ang iyong ginagawa dito? Tanong ng Kapitan Del Barrio. Tinitignan ko po itong bahay. May nakapagsabi ho kasi sa akin na pwede ko raw itong upahan. Naghahanap ho ako ng aking matitirahan at lupang mapagtatamnan. Tugon naman ni Orlando. Ganun ba? Bakit dito pa ang napili mo? Alam mo bang kasalukuyang dinarayo ang baryong ito ng mga aswang? Baka mapahamak ka lamang. Hindi naman ho siguro. Basta malakas ang pananalig ng isang tao sa Diyos, ay tiyak na makakaligtas. Ang mga nagtatago sa masamang ugali ay siya ang mapapahamak. Huwag po kayong mag-alala at ako ay nasa panig ng liwanag. Siya, kung yan ang iyong katwiran, ay sumama ka sa akin. Dadalhin kita ka sa kamag-anak ng dating may-ari ng bahay na iyan. Wika ng kapitan. Nang marating nila ang bahay ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Teban. Kasalukuyan itong nagdidilig ng kanyang halaman. Matapos maipakilala ng kapitan si Orlando sa matanda, ay nagpaalam na rin ito. Alam ni Orlando na ang kausap niyang matanda ay ang kapatid ng kanyang ina.
Ngunit hindi na rin siya nagpakilala. Minabuti na lamang niyang maging estranghero sa sariling baryo. Sa magandang pakiusap ni Orlando ay napapayag nito si Mang Teban na upahan ang dating tirahan ng kanyang mga magulang. Walang kaalam-alam ang matanda na kanya na palang pamangkin ang kausap na binata. Muling namuhay ng payapa si Orlando sa lupain ng kanyang magulang. Ipinagawa nito ang luma nilang bahay at tinamnan ng sari-saring gulay at palay ang 1 ektaryang lupain ng namayapang mga magulang. Madalas naman niyang nakakausap si Mang Teban. Nakapalagayan naman niya ng loob ang matanda. Walang araw na hindi bumibisita sa kanya ang matandang ito dahil sa nabaitan sa kanya si Mang Teban. Isang araw ay naikwento sa kanya ni Mang Teban ang naging pangyayari sa may-ari ng bahay. Nababakas ni Orlando ang lungkot sa mga mata ng matanda habang isinasalaysay ang mapait na sinapit ng kanyang kamag-anak. At mula nang itakas ko ang anak nila Pedro at Lilet, ay ipinaampon ko sa mayamang mag-asawa, ay hindi ko na nakita ang bata. Siguro ay kaidaran mo na rin siya ngayon, iho. At kapangalan mo rin siya. Bakit kinailangan niyo siyang ipaampon, Mang Teban? Bakit hindi niyo na lang siya inalagaan? Hindi maaari, iho. Kilala ako ng mga tao rito na walang asawa. Magtataka ang mga ito. Lalo na si Canor. Isa pa, ay hindi ko rin kayang lumayo dito sa baryo at nandito ang kabuhayan ko. Magkano niyo naman ibinenta ang pagpapaampun sa pamangkin niyo? Hindi ako kumuha ng bayad, iho. Ang nais ko lang noon ay ang mabuhay pa ang aking pamangkin at mailigtas sa kamay ng mga taga nayon na kinakain ng katangahan at kakitiran ng pag-iisip. Mahal ko ang aking pamangkin. Kung alam nyo lang, minsan ay sinubukan kong dalawin si Orlando. Ngunit sabi ng mga kapitbahay nila, ay nang ibang bansa daw ang pamilya. Napangiti si Orlando kay Mang Teban. Naramdaman niyang nagsasabi ito ng katotohanan. Di bali po, Mang Teban. At napabuti naman ang buhay ng inyong pamangkin, di po ba? Yun na nga, iho. Yun ang isang bagay na naitulong ko sa kanya. Ang gumanda ang kanyang kinabukasan. Kesa paslangin lang siya dito ng mga taong mapanghusga na akala mo ay malilinis ang totoong pagkatao. Sa patuloy nilang pag-uusap ay nabanggit din ng matanda ang napapabalitang pagkayanggaw ng anak ni Canor na si Rigor. Ganun din ang pananalakay ng mga aswang sa kanilang baryo ay nasabi rin ni Mang Teban. Madalas ba silang sumalakay dito, Mang Teban? Madalas, iho. At balita ko nga ay may ilang taga rito na rin ang nayanggaw. Hindi lang namin matukoy ang pamilyang nahawaan nila dito. Lumipas pa ang mga araw na pananatili ni Orlando sa baryo ay nasaksihan niya rin ang mga taong nabibiktima ng aswang. Ngunit sa kabila ng nakakakilabot na sitwasyon, ay patuloy pa rin sila sa araw-araw na pamumuhay sa nayon. Sa tulong ng mga voluntaryong kalalakihan at mga tanod sa barangay na nagsasagawa ng ronda, ay nalilimitahan din nila ang pagsalakay ng aswang. Isang araw, habang namimili sa tindahan ang binata, ay nakilala niya ang isang dalagang anak ni Kapitan Delfin. Mula sa araw na kanyang nasilayan ang kagandahan ng dalagang si Loretta, ay hindi na nawala sa isipan ni Orlando ang dalaga. Hanggang sa ligawan niya ito
at maging kasintahan. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Naging makulay ang mundo ng binata at tuluyan na nitong nakalimutan ang pangungulila at natutunan na ring magpatawad sa pagkakamali ng mga taong humusga sa kanyang magulang na ngayon ay matatanda na rin at ang iba ay namayapa na. Galing sa paglalaba sa ilog ang dalawa nang makasalubong nila ang isang grupo na pinamumunuan ni Rigor. Si Rigor ay isa sa masugid na manliligaw ni Loretta noon. Ngunit dahil sa masamang imahe nito, ay hindi siya nagustuhan ni Loretta. Bukod kasi sa borambado ang binata, ay pinaghihinalaang nahawaan din ito ng pagkaaswang. Ayon sa kumakalat na balita, ay sinadya ni Rigor ang magpayanggaw upang maging malakas at makapangyarihan sa baryo. Pati ang kapitan del baryo na ama ni Loretta ay takot dito. Naku, nandito na naman ang mga buwisit na grupo. Orlando, huwag mo silang papatulan ha. Hayaan mo lang sila kahit anong marinig mong sabihin nila para makaiwas ka sa gulo. Payo ng dalaga kay Orlando. Sumang-ayon naman ang binata sa dalaga. Nang makatapat na nila ang grupo ay hinarang sila ni Rigor. Kumusta ka, Loretta? Hindi pa rin talaga kumukupas ang iyong ganda. Pwede bang pahalik kahit isa? Uwi ka nito. Bastos ka talaga, Rigor. Kung bakit hindi pa kayo umalis dito sa baryo, mga salot lang naman kayo dito. Matapang na wika ng dalaga. Aba, matapang ka? Bakit? Ipinagmamalaki mo ba itong kasama mong dayo? Ha? Gusto mo bang ipakita ko sa iyo kung paano namin bugbugin sa harap mo? Huwag niyo siyang idamay. Hindi ka naman inaano ng tao. At hindi kasing kitid ng utak mo si Orlando. Takot ka palang gulpihin itong lampa mong boyfriend eh. Tandaan mo, Loretta, hindi pa tayo tapos. Hindi ako titigil hanggat hindi kita natitikman. Uwi ka nito kay Loretta. Sabay ibinaling nito ang atensyon kay Orlando. Pasalamat ka, lalaki. At wala ako sa mood magpapawis ngayon. Kundi pati ang mata mo ay may latay. Sige, umalis na kayo sa aking harapan. At baka magbago pa ang aking isipan. Magulpi pa kita. Alis! Mabilis nang hinila ni Loretta si Orlando upang makalayo na agad sa grupo nila Rigor. Habang papalayo ang dalawa, ay nakangisi si Rigor na nakatitig sa maputi at magandang hubog ng pangangatawan ng dalaga. Darating ang araw, ay matitikman din kita, Loretta. Maghintay ka lang. Wika nito, sabay tawa na animoy isang demonyo. Bandang 5:30 ng hapon, ay makikita ng nag-uumpisa ng kumain ng hapunan ang mga tao. Ngunit si Orlando ay makikitang naglalakad pa rin sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim. Galing ang binata sa bahay nila Loretta. Malapit na siya sa kanyang bahay nang mula sa masukal na damuhan ay lumabas ang grupo nila Rigor. Humarang ang mga ito sa daraanan ng binata. Napahinto sa paglalakad si Orlando at tahimik lang itong nakatitig sa grupo. Kumusta ka, Dayo? Galing ka yata sa bahay ng iyong nobya. Alam mo kung ako sa'yo, makikipag-break na ako kay Loretta. Bago ka pa madisgrasya, bata. Di ba mga kasama? Wala namang nagbabawal sa relasyon namin ni Loretta. Wala naman siyang ibang kasintahan. Ako ang nagbabawal sa iyo na makipagrelasyon ka sa kanya. Bakit? Nobyo ka ba niya?
para umasta ka na akala mo ay may karapatan ka? Sagot ni Orlando. Abat, matapang ka dayo. Wika ni Rigor. Sabay inilapit nito ang kanyang muka sa muka ni Orlando. Kilalanin mo ang tinatalo mo, bata, kung nais mo pang mabuhay ng matagal. Muling sabi ni Rigor habang namula ang kanyang mga mata at bahagyang nagbago ang itsura. Tumigil lang ito ng, ano na naman yung kaguluhang ito, Rigor? Walang ginagawang masama ang dalawa, kaya lubayan niyo siya. Pag-awat ni Canor sa anak. Nandito na naman ang pakialamero kong ama. Bakit ka ba laging nakasunod sa akin, ha? Buwisit kang matanda ka talaga. Bakit ka nagkakaganyan, anak? Pati ako ay di mo na iginagalang. Dami mong sinasabi. Magdradrama ka na naman. Mga kasama, tara na. Bago pa ako makapatay ng sariling ama. Wika ni Rigor at umalis na ang mga ito. Nakayuko namang humingi ng paumanhin si Canor sa binata. At sabay umalis na rin ito. Habang kumakain si Orlando, ay nakarinig ito ng malakas na alulong ng aso. Saglit siyang napatigil sa pagsubo at pinakinggan ang paligid. May naririnig siyang mga yabag. Agad niyang kinuha ang kanyang itak, sabay nagwika. Hoy, mga aswang, huwag niyo akong takutin. Hindi niyo ako makukuha sa ganyang estilo niyo. Sige, subukan niyong pumasok dito sa bahay nang magkaalaman tayo. Sigaw na pahamon ni Orlando. Sa pagkakasabing iyon ng binata, ay tumahimik ang paligid. Nawala ang mga yabag na kanyang naririnig sa labas ng bahay. Kinabukasan ay sinamahan niyang mamalengke ang kasintahan. Habang naglalakad sila, ay nabanggit ni Orlando ang kaganapan sa kanyang bahay. Kaya sinabihan siya ni Loretta na magdoble ingat. Huwag mo akong alalahanin, Loretta. Hindi ako natatakot sa kanila. Ngunit natatakot ako para sa iyo. Baka kung anong gawin nila, Rigor, sa iyo kung di mo ako kasama. Hindi na nakaimik ang dalaga. Nagkaroon ito ng biglang malakas na daga sa dibdib. Naisip niyang tama si Orlando. Lalo't may gusto nga sa kanya si Rigor noon pa. Hindi bale, mag-iingat ako, Orlando. Maayos namang nakabalik ang dalawa. Hindi nila nakita ang mga buwisit na grupo ni Rigor. Ilang araw ang lumipas at kinailangang lumuwas ni Orlando sa Maynila. Nakatanggap siya ng sulat at mayroon siyang mahalagang bagay na dapat ayusin. Matapos makapagpaalam sa kasintahan, ay lumuwas na nga ang binata. Habang nasa Maynila si Orlando, ay hindi naman ito mapakali. Naroon kasi sa kanyang isipan ang takot na baka may mangyaring masama kay Loretta. Kailangan niyang matapos agad ang sinadyang ayusin sa Maynila upang makabalik na siya agad sa probinsya. Samantala sa probinsya, ay katatapos lamang maglaban ni Loretta sa batis. Habang naglalakad ang dalaga, ay biglang nagliparan ang mga ibong nakadapo sa mga sanga ng punong kahoy. At mula sa kakahuyan, ay lumabas sila Rigor. Kumusta ka, Loretta? Mukhang nag-iisa ka. Iniwan ka na ba ng iyong dayo? Ay naku, Rigor. Pwede ba tantanan mo na ako? Nilapitan ni Rigor ang dalaga. Sabay hinawakan ito sa kamay. Mayabang ka ngayon, Loretta. Dahil ba sa dayo na ipinagmamalaki mo? Tignan natin kung matutulungan ka niya ngayon. Biglang niyakap ni Rigor ang dalaga.
at mabilis na pinaghahalikan ito. Kahit anong palag na gawin ni Loretta, ay hindi niya kayang tapatan ang lakas ni Rigor, na sa mga sandaling iyon ay animo demonyong sumisibasib ng kanyang kabanguhan. Hayop ka talaga, Rigor! Bitiwan mo ako! Walang iya ka! Bitiwan mo ako! Hindi na naituloy ni Loretta ang sasabihin nang bigla siyang suntukin ni Rigor sa sikmura. Nang hina ang dalaga, nawalan siya ng lakas upang pigilan ang makamundong pagnanasa ni Rigor sa kanya. Nagtagumpay si Rigor sa kanyang hangarin. Nang makatapos ito ay, sige mga bata, kayo na ang bahala sa kanya. At pagkatapos nyo, ay saka natin pagpiestahan ang kanyang lamang loob. Tila mga asong hayok, sa sariwang laman ang mga tauhan ni Rigor na nag-uunahan sa katawan ni Loretta. Matapos ang panghahalay, ay halos hindi na maigalaw ni Loretta ang kanyang katawan. Lumapit si Rigor sa dalaga. Sabi ko naman sa iyo, Loretta, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Pumatak na lamang ang luha ni Loretta. Hindi na niya nagawang magsalita. Naramdaman na lamang nito ang unti-unti nang bumabaon sa kanyang sikmura, ang matutulis na kuko ni Rigor. Sa kanyang isip ay nagpapaalam na siya kay Orlando. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ay tuluyang nang namaalam ang dalaga, habang ang mga aswang ay pinagpiestahan na nga siya. Samantala sa Maynila ay biglang nakaramdam ng malakas at mabilis na pagpintig ng puso si Orlando. Unang sumagi sa kanyang isip ang pinakamamahal na dalaga. Hindi siya mapakali sa mga sandaling iyon. Di bali mahal, at bukas ako'y uuwi na. Uwi ka na lamang nito sa sarili. Na walang kaalam-alam na sa mga sandaling iyon ay wala na ang kanyang mahal na Loretta. Dahil gabi na ay wala pa ang anak, ay nag-alala na si Kapitan Delpin. Kasama ang ilang tanod ay sinundo na nila si Loretta. Habang binabagtas ang daan patungo sa batis, ay lumalabas ang malamig at malapot na pawis ni Kapitan Delpin. Labis ang pag-aalala sa kanyang anak. Kung ano-anong masasamang bagay na rin ang naglalaro sa kanyang isip. Bilisan natin mga kasama. Baka may nangyari ng masama sa aking anak. Uwi ka ng kapitan sa mga kasamang tanod. Nang marating nila ang lugar kung saan madalas maglaba ang dalaga at iba pang kababaihan sa nayon, ay wala silang nakitang Loretta. Lalong nag-alala ang kapitan. Agad nilang hinanap si Loretta sa paligid. Pinasok nila ang mga kakahuyan. Nang isang tanod ang malakas na tumawag sa Kapitan Del Barrio. Kapitan! Madali kayo! Nandito si Loretta! Sigaw na pagtawag nito. Mabilis na tinungo ng kapitan ang lugar ng tumatawag na tanod. Pagdating nito sa lugar, ay kita nito ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Napaluhod ang kapitan sa harap ng bangkay ni Loretta. At malakas na sumigaw ito na ikinabulabog pa ng mga ibong nagpapahinga na sa mga sanga ng punong kahoy sa paligid. Matapos maiuwi ang bangkay ng anak, ay agad na itong ipinaasikaso sa malapit na puninarya. Nagluksa ang mga malalapit na kaibigan ng pamilya. Habang sa labas ng bahay ay makikita ang grupo nila Rigor na nakatanaw sa bahay ng nakaburol na dalaga. Napansin sila ni Kapitan Delpin. Nagmamadaling nanaog ito ng bahay at nilapitan ang grupo ni Rigor
na kasalukuyang masayang nagkwekwentuhan. Rigor, kayo ba ang may kagagawan ng pagpatay ng aking anak? Diretsahang tanong nito. Kapitan, masama ang nagbibintang. Baka gusto mong kasuhan kita. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng iyong anak. Hayop ka, Rigor. Sa oras na mapatunayan ko na kayo ang pumatay sa aking anak ay... Ano, Kapitan? Papatayin mo kami? Ha? Wika ni Rigor na itinulak nito ang isang balikat ng Kapitan Del Barrio. Baka gusto mong ngayon pa lamang ay patayin na kita. Ha, Kapitan Pulpul? Umalis ka na sa harap ko, Kapitan. Baka hindi ako makapagpigil ay isabay kita sa lamay ng iyong anak. Maangas na wika ni Rigor. Hindi na umimik si Kapitan Delpin at bumalik na lamang ito sa kanilang bahay. Kinabukasan ay dumating nga si Orlando. Bitbit ang tsokolating pasalubong sa kasintahan, ay masaya nitong tinungo ang bahay nila Loretta. Malayo pa lamang ito ay tanaw na niya ang maraming tao sa bakuran at loob ng bahay nila Loretta. Hindi na naging maganda ang kanyang kutob. Mabilis na siyang tumakbo at nang marating nito ang bahay, ay labis ang kanyang panglulumo. Hindi na napigilan pa ni Orlando ang mapatulo ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang kasintahan na nakahiga sa loob ng kabaong. Napakuyom ang kanyang mga kamaong nagwika. Ipaghihiganti kita sa iyong kamatayan, mahal ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang taong lumapastangan sa iyo. Ipinapangako ko, mahal, magbabayad sila. Bulong ng binata sa nakapikit na si Loretta. Matapos ang 5 araw ay naihatid na sa hantungan nito ang dalaga. Sa malungkot na mundo ni Orlando ay sinikap nitong buuin ang kanyang sarili. Gabi-gabi ay nagmamanman ito sa baryo. Inaabangan ang grupo nila Rigor. Hanggang isang araw ay natiyempuhan ni Orlando ang matandang si Canor. Nilapitan niya ito habang abala sa pangangahoy. Mang Canor, nasaan ang iyong anak? Alam kong siya ang may kagagawan ng pagkamatay ni Loretta. Huwag kang magkakaila. Alam kong alam mo ang lahat. Orlando, pasensya ka na, iho, pero wala akong alam sa dahilan ng pagkamatay ni Loretta. Hindi naman naglalagi sa bahay si Rigor. Sinungaling ka, Mang Canor. Kilala ko ang ugali mo. Dahil sa iyo ay namatay ang aking mga magulang. Alam mong mabait ang aking ama, kahit na aswang ito. Hindi siya namirwisyo sa mga tao. Itinuring kang halos tunay na kapatid, ay nakuha mo pa rin siyang traidorin. Ikaw? Ang anak nila Pedro at Lilet? Gulat na wika ng matanda. Oo, ako nga. Ngayon ay sisingilin na rin kita sa iyong pagkatraidor. Lumuhod ang matanda sa harap ni Orlando. Matanda na ako, iho, at matagal nang nagdudusa sa kasalanan ko sa iyong mga magulang. Kung sa gagawin mong pagpatay sa akin, ay diyan ako palalayain ng aking konsensya, ay buong puso kong tatanggapin. Wika ni Mang Canor habang nakaluhod at nakatungo ang ulo. Ngunit hindi magawa ni Orlando na paslangin ang matandang alam niyang walang kalaban-laban sa kanya. Nakaramdam ng awa ang binata. Wala na itong inmik na iniwan ang matanda. Makaraan ang ilang segundong hindi mahintay ni Canor ang pagdapo ng kamatayan, ay dahan-dahan nitong iniangat ang ulo. Napaluha ang matanda nang makitang wala na si Orlando doon.
Tulad ng iyong ama, ay napakabuti ng iyong kalooban, Orlando. Darating ang araw ay makakabawi rin ako sa iyo, iho. Bulong ni Canor sa sarili. Isang tanghali, habang nanananghalian si Orlando, ay may kumatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanyang harapan si Canor. Magandang tanghali sa iyo, iho. Pagbati nito. Anong kailangan niyo, Mang Canor? Pinalaya ko na kayo sa inyong kasalanan. Bakit pa kayo naparito? Nagpalingalinga ang matanda sa paligid. Sinigurong walang nakasunod o nakakita sa kanyang pagtungo sa lugar ni Orlando. Nakiusap na kung maaari siyang papasukin sa loob ng bahay at may nais siyang sabihin sa binata. Pinapasok naman ito ni Orlando at doon ay inumpisahan ng sabihin ni Canor ang pakay. Hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa ng aking anak. Kasama ang kanyang grupo. Sila ang mga aswang na pumapatay dito sa ating baryo, iho. At narinig ko kagabi na napag-usapan nila ng kanyang barkada ang pagpatay sa iyong kasintahang si Loretta. Bakit niyo sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Bakit niyo ipinagkakanulo ang inyong sariling anak? Wala akong anak na halimaw, Orlando. Hindi ko na kayang tiisin pa ang kawalang hiyaan ni Rigor. Ito man lang na ginawa ko ay pagtanaw ng pasasalamat sa hindi mo pagpaslang sa akin at pagpapatawad sa nagawa kong kasalanan sa iyong ama at ina. At mas naiisip ko pang mamatay ang aking anak kaysa unti-unti siyang kinakain ng impyerno. Mamayang gabi ay muli silang sasalakay sa bahay nila Tandang Gimo. Kukunin nila ang ipinagbubuntis ng anak ni Gimo. Sige, Orlando, ako'y tutuloy na. Bahala ka na sa mga halimaw at ingatan mo ang iyong sarili, iho. Hindi na nakapagpasalamat si Orlando sa nagmamadaling umalis na matanda. Hapon pa lamang ay naghanda na ang binata sa gagawing pakikipagharap kay Rigor. Hinasa nito ang kanyang itak na gagamitin sa pagpaslang sa bagong aswang na pumatay kay Loretta, ang babaeng labis niyang minahal. Sumapit ang gabi ay tinungo na ni Orlando ang sinabing bahay ni Canor, kung saan ay sasalakay sina Rigor. Nakakubli ang binata sa isang malaking puno na hindi kalayuan sa bahay. Hindi pa siya nagtatagal sa lugar na iyon ay namataan na niya ang pagdating ng grupo. Tila walang takot ang mga ito at hayagan ang ginawa nilang pagpapalit anyo sa mismong tapat ng bahay nila Mang Gimo. Nang akma ng aakyatin ng mga aswang ang bahay, ay lumabas na si Orlando. Tahimik at mabilis itong tumakbo palapit sa mga aswang at agad na inundayan ng pagtaga ang isa sa mga kasamahan ni Rigor. Tinamaan iyon sa liig. Sa talim ng itak ay nakaya nitong ihiwalay ang ulo ng aswang sa sarili nitong katawan. Gumulong ang ulo patungo sa isa pa nitong kasamahan. At bago pa ito makakilos umatake, ay itinarak ni Orlando ang kanyang itak sa dibdib ng halimaw. Nagawa nitong umangil ng malakas, kung kaya't umagaw iyon ng pansin sa dalawang aswang na natitira. Galit si Rigor na sinugod si Orlando. Tumalon si Rigor at bago tuluyang sumayad ang paa nito sa lupa, ay isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan. Dumampi ang kamao ni Rigor sa panga ni Orlando, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ramdam ni Orlando ang pagkahilo sa lakas ng suntok ni Rigor. Patayo pa lamang ang binata nang isang tadyak sa tiyan ang muling iginawad ni Rigor kay Orlando. Gumulong ito at nabitawan ang hawak na itak. Naghalakhakan naman ang dalawang aswang.
Bilib din ako sa tapang mo, Orlandong Dayo. Biro mo, harapin mo ang tulad naming makapangyarihan sa gabi. Siya nga pala, bago kita tudasin, ay nais kong malaman mo na nasarapan kami sa nobya mong si Loretta. Nagpuyos ang galit ni Orlando. Tumayo ito at mahigpit na ikinuyom ang mga kamao. Maririnig ang tunog ng nagkikiskisang mga ngipin habang lumalapit sa kinaroroonan ni Rigor. Ibalato mo na ito sa akin, Rigor. Ako na ang tutudas sa kanya. Uwi ka ng isang aswang. Huwag mo siyang papatayin. Gusto kong ako ang magpahinto sa pintig ng kanyang puso. Bugbugin mo lang at ako na ang bahala sa mga susunod na atake. Sabi mo eh. Dinaluhong ng aswang si Orlando. Magkakasunod na suntok at kalmot ang ginawa nito. Ngunit puro lamang sa hangin tumama ang mga ataking iyon dahil mabilis iyong naiilagan ni Orlando. Muling umatake ang kasamahan ni Rigor. Tumalon iyon sa ere at umamba ito ng malakas na kalmot. Tinamaan si Orlando sa dibdib. Napunit ang damit nito at dumugo ang kanyang nakalmot na balat. Ngunit hindi man lang niya ito ininda. Patuloy lamang na nakatitig ito at humahakbang patungo kay Rigor. Muli pa sanang aatake ang nilalang nang mapansin nito na nagbabaga na ang mga mata ni Orlando, habang ang dalawang kamay ni Orlando ay tinubuan ng maiitim na balahibo at mahahabang kuko. Napaatras ang aswang. Nagtaka ito kung bakit naging tila kauri nila si Orlando. Walang sabi-sabi ay mabilis na sinunggaban ni Orlando ang kasamang aswang ni Rigor. At buong lakas niyang kinalmot iyon sa leeg. Pumulandit ang mainit at sariwang dugo sa leeg ng aswang. Hindi pa doon natapos si Orlando. At sunod-sunod na pagkalmot sa muka at leeg ang kanyang ibinigay na kaparusahan sa nilalang. Bumagsak sa lupang nangingisay iyon. Aba, bakit ka nagkaganyan? Anong klase kang tao? Isa ka rin bang aswang? Oo, may dugo akong aswang. Dahil ako ang anak ni Pedro. Ngunit hindi kami katulad mong kumakain ng lamang loob at laman ng tao. Sa sinabing iyon ni Orlando ay hindi lamang si Rigor ang pinanlakihan ng mga mata dahil sa nalamang sikreto ng binata. Maging ang mga taong kanina pa pala nakasilip at nanunood sa loob ng kanilang mga bahay ay labis na nagulantang. Kung ganon, ikaw pala ang anak ng unang aswang dito sa baryo na napatay ng aking ama. Napatay ng iyong ama? Nakakatawa ka, Rigor. Nabuhay ka sa kasinungalingan at maling paniniwalang ama mo ang pumatay sa aking mga magulang. Pero wala na akong panahon upang magpaliwanag. Tanggapin mo na lang ang igagawad kong kamatayan mo. Sinugod ni Orlando si Rigor. Habang pasugod na inaatake ng kalmot ni Orlando si Rigor, ay paatras naman itong sinasalag ni Rigor, hanggang sa mapasandal si Rigor sa isang puno. Pagkasandal nito sa puno ay isang malakas na sipa ang kanyang ginawa. Tumama iyon sa dibdib ni Orlando. Napaatras ang binata na nabalansin nito ang katawan upang hindi tumumba. Umatake naman si Rigor. Nagpakawala ito ng magkakasunod na kalmot. Iniwasan iyon ni Orlando sa pamamagitan ng pagtalon at sumirko ito sa ere. Pagbagsak niya sa lupa
ay nasa likod na siya ni Rigor. Mabilis niyang dinakma ang gulong-gulungan ng liig ni Rigor at buong lakas nitong binaklas iyon. Sumirit ang dugo sa liig ni Rigor. Mabilis na itinakip ni Rigor ang kanyang mga palad upang bumagal ang pagsirit ng dugo. At bilang pagtatapos, ay isang mabilis na pagdukot sa puso ni Rigor ang ginawa ni Orlando. Habang hawak ng binata ang puso ng katunggali, ay napaluhod sa lupa si Rigor hanggang tuluyan na itong bumagsak sa lupa, nadilat ang mga mata. Sa paghupa ng galit ni Orlando, ay siyang pagbalik sa normal ng kanyang itsura. Mabilis na itong tumakbo pa uwi ng bahay at iniwan na ang mga labi ng aswang na kanyang napaslang. Dahil sa pangyayari ay naisip ng binata na maaaring may nakakita sa kanya at upang maiwasan niya ang nangyari sa kanyang ama ay minabuti na nitong umalis sa lugar na iyon. Kinabukasan sa pamumuno ni Kapitan Delpin ay maagang nagpuntahan ang mga tao sa bahay nila Orlando upang magpasalamat sa binata. Sa ginawa nitong pagpaslang sa aswang at pagpapalaya sa baryo sa kamay ng dilim. Ngunit hindi nila ito inabutan pa sa bahay. Sa pag-alis ni Orlando sa baryo, ay nagtungo ito sa Maynila kung saan ay muli siyang nakahanap ng babaeng mamahalin. Nakatagalan ay kasama niyang bumuo ng isang masayang pamilya. Sa baryo namang pinanggalingan niya ay muling nanumbalik ang kapayapaan. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakinig ngayon. Sana po ay naibigan niyo ang ating kwento at may aral po sana tayong napulot. Bago po tayo dumako sa ating shoutout, ay huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. Malaki pong tulong ito sa akin. Pindutin na rin po ang notification bell para po maging updated kayo sa mga darating pang kwento. Ito na po ang ating shoutout. Shoutout po sa ating mga bayaning kababayan na OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Mabuhay po kayo mga kabayan. Saludo po kami sa inyo. Shoutout din po kina Michael Fraser, Enrico Mejia, Erica Tejano, Charlene Gumansing, Roda Gabida, Belinda Neer, Ann Pestano, Sherwin Mamawi, Rosana Mabingnay, Felix Rivera Raimundo, Ariel de la Serna, Vianney Molde, Norma Coronan, Alex Alipio, Maria Clope Clarin, Nora Fe Fajardo, Flora Salvatera, Marlon Candelario, Mark Shanal Abdullah Gekilab, Emil Bautista, Diosdado Cunanan, Placida de la Cruz, Doris Rolich, Delia Joxin, and Asili Gumban. Muli po ay marami pong salamat mga kakilabot. God bless po sa lahat. Amen.